Pero bago po yung latest na pahayag nitong si Chavit Singson, natatandaan niyo po ba itong video na inilabas ni Singson? Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. So, yun lang po ngayon. Marami pa kayong maririnig. Antayin natin yung mga tagdog. Puro kasinungalingan. Ulitin ko po, kung may katotohanan, yung mga sinasabi nyo sa akin, magpapakulong ako. Hindi ako gaya yun, nagsisinungaling. So kontento ka na, girl, na wala akong interest sa business. So, sila na nga ako. Pinag-antay-antay ako. 3 taon ako nag-antay. Now, you cannot blame me. Antay Marcos na ako. Pinag-antay na ako. Silang gumawa sa akin. Gumastos ako. Tinulungan ko sila. Araw-araw kami lang lumalabas. So, girls, tandaan mo ito. Dahil kasama ka na sa nag-atake sa akin, sasagutin kita maski sa anong sabihin mo. Pero magpakatotoo kayo. Marami akong ilalabas. Totoo lang lahat. Ayan, pinalalabas niya na merong plunder case si President Bongbong Marcos. Dahil kung napanood yung video, pinagmalaki pa niya na nadyaryo pa na may nag-file ng plunder case kay President Bongbong Marcos. Pero hanggang dun lang ang sinabi ni Chavit. Ang tanong, ano ang nangyari sa plunder case na yon? Dahil wala naman po tayong nabalitaan. Ako ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Singson na meron daw nag-file ng plunder case against President Bongbong Marcos. Pero ang balita ni Chavit na halatang paninira ay merong nag-file ng plunder case. Plunder yan, mabigat yan eh. So may nag-file. Ang tanong, ano ang kinahinatnan ng plunder case na yon? So, naghanap po tayo ng sagot. Ayon po dito sa nakalap ko sa Google, the plunder case against Bongbong Marcos and other ill-gotten wealth cases have not resulted in a successful conviction for him. Nagkaroon ng plunder case. Pero ano ang nangyari doon sa plunder case? Walang naging successful para i-convict si Bongbong Marcos sa plunder case. So sana, kung magbabalita itong si Chavit Singson na may nag-file ng plunder case against President Bongbong Marcos, dapat ituloy niya ano ang nangyari doon sa plunder case. Nahatulan ba si PBBM? Mukhang hindi dahil walang nagresulta ng success. Hindi na-convict si Bongbong Marcos. So halata mo na naninira lang si Chavit Singson. At ang mapapaniwala lang niya, siyempre, yung mga DDS na makikitid ng utak. Maniniwala sila, may plunder case si Bongbong Marcos. Ibagsa, tanggalin sa pwesto. Marcos resign, may plunder case ka. Pero, bakit nga parang wala naman ibang DDS o ibang DDS vlogger ang sumakay sa pasabog ni Chavit Singson? May nag-file daw ng plunder case. Ang tanong, ano ang kinahinatnan at naging katapusan ng plunder case na yon? So, wag po kayong basta-basta magpapaniwala dito kay Chavit Singson. Dahil, kaya naman pala dakdak ng dakdak si Chavit Singson ay dahil meron siyang gustong kapalit sana na makuha kay PBBM nung nanalo siya sa pagka-presidente. Dahil parang nag-donate yata itong si Chavit ng napakalaking halaga sa kampanya ni PBBM. Tapos nung nanalo na si PBBM ay hindi na daw siya kilala. In short, napakawalang ya naman ito at walang utang na loob itong si Bongbong Marcos. Ayon po kasi dito sa balita, Chavit Singson, inalala ang panahon ng kampanya. Ako pa ang nagbigay ng 50 million. Hindi napigilan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na ilabas ang kanyang hinanakit laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos umano siyang baliwalain sa kabila ng malaking tulong na ibinigay niya noong panahon ng kampanya. Ayon kay Singson, umabot sa higit 50 million pesos ang kanyang donasyon sa kampanya ni Marcos Jr.
Bukod pa sa pagpapahiram niya ng mga sasakyan at eroplano. Tinulungan ko siya, pero pagkatapos ng halalan, hindi na niya ako pinansin. Ani Singson, na halatang nadismaya sa sinapit ng kanilang samahan. Dagdag pa ng dating gobernador, hindi niya inaasahan na ang taong tinulungan niya ng todo ay siya ring magpaparamdam ng pagtataksil matapos itong makamit ang pinakamataas na posisyon sa bansa. Maniwala na naman kayo kay Chavit Singson. Sabi niya, tinulungan niya si PBBM, pero pagkatapos ng halalan, hindi na daw siya pinansin ni PBBM. Bakit ngayon lang nagdadadakdak itong si Singson? Hindi ba dapat kung right after the elections hindi ka na nakilala ni BBM, di dapat nung pa man nagsalita ka na. Bakit ngayon lang? Hindi kaya may napansin si President Bongbong na kakaiba sa'yo? Hindi kaya meron kang hinihingi o hinihiling kay PBBM na hindi ka napagbigyan kaya ka bumaliktad? Nag-donate ka kaya nga donasyon So, ganun talaga ang donasyon. Pag nag-donate ka, dapat tanawin na malaking utang na loob yun. Hindi donasyon ang tawag doon. Utang. Pinautang mo si Bongbong Marcos ng 50 million para pag nanalo na siya, sisingilin mo siya. Hindi po donasyon ang tawag doon. Kasi ang donasyon, hindi humihingi ng kapalit. Ikaw, mukhang nanghihingi ka ng kapalit. Hindi na ibigay sa'yo, kaya ka nagkakaganyan. Nako, akala nitong si Singson mauuto pa niya ang taong bayan? Hindi na po. Halatang halata na meron kang gusto. Meron kang kapalit na hinihintay kay President Bongbong Marcos at hindi mo yun nakuha, kaya ka bumaliktad. Kaya ngayon, nanunumbat ka. Sabi pa ni Singson, nilaglag niya lahat para lang malayo sa kanya. Alam niyang puputok na yun. Inunahan niya. Ginamit niya ang SONA. Mahiya naman kayo, sabi niya. Dapat mahiya tayo. Dapat mahiya siya. So, dapat daw ang mahiya si President Bongbong Marcos. Inunahan daw kasi ni Bongbong Marcos. Kaya nilaglag niya lahat. Kasama na si Singson. Nilaglag niya lahat kasi ang alam ni President Bongbong Marcos, puputok na yung flood control anomalies na yan, yung iskandalong yan, kaya siya na ang nagsiwala. Again, paniniwalaan ba natin itong sinabi ni Singson? Na dahil puputok na daw yung balita, magkakabukuhan na, kaya inunahan ni President Bongbong Marcos. Isiniwalat niya na. Dahil alam daw niya na puputok yung iskandalo at siya ang ituturo. Kung alam ni President Bongbong Marcos na siya ang tatamaan ng pagsiwalat niya sa korupsyon, hindi niya gagawin yun. Ano ka, hilo? Kukuha ka ng malaking bato para ipukpok mo lang sa sarili mo? Kaya sabi ko sa inyo lahat gagawin nila para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Lahat ng mga bumaliktad na may hinihinging kapalit na hindi nakuha yung gusto nila ay nagsipagbaliktaran. Obvious naman, di ba? Wala nang iba pang dahilan dyan. Di ba? Noon pa man may sinabi na si President Bongbong Marcos. Doon sa mga naghahangad ng kapalit sa kanilang pagsuporta kay President Bongbong. Sabi niya, hindi ginawa ang pamahalaan para sa politiko. Ginawa ang gobyerno para paglingkuran ang taong bayan, hindi para paglingkuran ang mga interes ng kapwa politiko. So noon pa man, nararamdaman na ni President Bongbong Marcos na may mga babaliktad. Yung mga dating supporters na nag-assume na meron silang makukuhang kapalit doon sa kanilang mga ginawang pagsuporta kay President Bongbong Marcos. Hindi kayo totoong supporter. Kayo ay manggagamit. Dahil alam nyong malakas si President Bongbong Marcos, kakapit kayo, gagamitin niyo siya, magdudonate kayo ng malalaking halaga in the hope na pag nanalo siya, babayaran niya yung inutang sa inyong donasyon. So, kay Chavit Singson, better luck next time. Try more. Gumawa ka pa ng mga paninira. Yung magiging credible naman. Yung magiging kapani-paniwala naman. Kasi, kung maraming ebidensya against President Bongbong Marcos si Chavit Singson, lumapit siya sa ombudsman. Mag-file siya ng kaso. Dahil ang ombudsman, kayang imbestigahan ang presidente. O kaya, ipa-impeach niya. Siya mismo ang magpunta sa House of Representatives at mag-file siya ng impeachment. Hindi yung puro kayo dadang mga DDS kayo. Wala naman kayo may pakitang ebidensya. Pinaiikot nyo ang isipan ng taong bayan. Kokonti na lang naniniwala sa inyo. Puro kayo akusa. Wala namang maipakitang konkretong katibayan na totoo yung inaakusa nila. So dito kay Chavit Singson, huwag mong dalhin sa social media. Idaan mo sa proper forum. Kasuhan nyo si Bongbong Marcos, ipa-impeach ninyo para bukas paggising natin, hindi na siya ang presidente at matapos ang inyong mga problema. And speaking of
President Bongbong Marcos as President, napansin nyo ba na lumipas ang November 1, November 2, pero si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo. Kasi meron pong isang tao na nag-announce bago mag-October 31 na magkakaroon daw ng another day of reckoning. Ibig sabihin, sa araw na yan, mapapalitan na si Bongbong Marcos. Nakalimutan ko yung pangalan ng taong ito. Siguro maaalala nyo. Pakinggan po natin yung sinabi niya. 31 October, our tentative day of reckoning. So, ano nangyari? Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Although, sinabi niya tentative daw. So, nananakot na naman. Tentative daw, October 31, day of reckoning. May pa tentative pa eh. Yung mga nakaraang araw nga sinabi nyo eh. Wala naman nangyari. Ngayon, October 31, wala pa rin nangyayari.